panalo na naman tayo ngayon. Grabe. Kung naalala nyo itong gamit ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, diba? Naalala nyo ba to? Ito yung Crosswind XT na 2012 model na na-feature namin, I think 3 months ago or 4 months ago. Sobrang dami nag-inquire. Pero nung sinabi ko na yung odometer na 200,000, ang daming nagno-no. So, wala talaga, ang tagal na benta eh. Isa pang problema nito, actually hindi namin to nabili sa owner. Kumbaga parang ibinenta lang talaga namin at hindi namin pinili, nakibenta lang kami sa owner. Sabi, nagpatulong ang owner, sabi niya tulungan mo ako maibenta. Tapos ito na nga, at ito pa, napakalupit. Yung owner kasi sabi niya, pag merong interested buyer, dalhin mo lang dito sa akin, ipapakita natin yung sasakyan. So medyo nahirapan ako kasi ayaw niya sa amin ipahiram yung sasakyan, ayaw niya sa akin ipa-drive, and ultimo mismo yung pag-test drive ng sasakyan ng buyer, kasi may buyer, pag test drive ng sasakyan, siya pa ang magdadrive. So siya talaga nag-drive, andito lang ako sa tabi niya, saka ako lang in-observe kasi ayaw niya talaga ipahawak sa iba, baka daw magasgas or baka daw kung mapano. At eto pa, doon lang kami sa village nag-drive, paikot lang talaga doon, tapos yun na, tapos na. Ay grabe. So sabi ko, yun na, pinakamalupit na test drive yun. But anyway, ganon, ibig sabihin, indication lang pala yun kung gaano kaingat yung owner na to sa sasakyan niya. At ngayon nalaman ko na, saludo ako, napakalupit, ang ganda. Anyway, ito na, papakita namin sa inyo kung worth it ba ang Isuzu Crosswind XT with 203,000 odometer. So kayo din mismo, mag-comment kayo. Ito na nga, unahin na natin kasi actually may biyahe kami ngayon, papunta kami Gubat, Sorsogon, may pupuntahan lang din kami. Ito na talaga yung ginamit namin kasi sabi ko, i-observe ko rin. Pero actually kahapon, nagamit ko na to from Legazpi City to Sorsogon. So around 45 or 50 kilometers yon. Grabe. Ito yung nagda-drive si Robert. Ilan ang takbo mo kahapon? Nag-100 ka no? 120. Kasi naghahabol ako, naka-Civic ako eh. Naka-Civic ako. Tapos sinahabol ko siya, nag-100, 120 pampira oh. Tapos, ang ganda ng takbo. Ito, super lamig ang aircon. Number 3 nga oh. Bawasan natin kasi sobrang lamig. 1 lang, sobrang lamig niya. Ramdam na ramdam mo sa balat mo yung lamig. Hindi siya hilaw, hindi siya basta hindi peke yung lamig niya. Ito talagang ramdam mo sa balat mo yung lamig. Then, ang takbo niya sobrang ganda, sobrang smooth lang. Ang ganda ng shifting niya, ang ganda ng manibela niya. Kahit nga ito, mostly sa nakikita ko mga esportivo, yung odometer niya kapag ganito ng edad, ano na talaga, medyo burado na. Pero ito tingnan mo, napaka-clear pa ng odometer niya oh. Ng odometer reading 203,000. Makikita mo, ang iba nito, burado na talaga yan, as in hindi mo na mabasa. Pero ito, panalong panalo. Kahit yung kahit yung ilaw niya sa gabi, ang ganda pa. Hindi lang natin na-picturean kagabi. Siguro mamaya. Ang ganda pa, ang linaw pa. Ang stereo niya, ang ganda pa ng tunog niya. Tapos, as in, kahapon tumambay pa kami doon sa tabi ng mall. Sobrang init. Tumambay lang kami. Dito lang kami sa loob, naka-standby lang siya, naka-idle lang siya. Ang lamig pa rin ng aircon niya, kaya panalong panalo. Tapos eto na, tatakbo na tayo sa manibela niya. Wala siyang clearance. Tapos tingnan mo naman ang manibela niya 203,000 odometer, pero ang ganda pa ng manibela niya, hindi pa siya pudpud. And this one eto wala pa siyang clearance. Ang ganda.
talagang napakatipid sa diesel. Magkano lang kinarga natin dito sa diesel? Kahapon? 300. Oh, 300 pesos. Tapos 50 kilometers na yung tinatakbo namin. Hanggang ngayon meron pa. Hanggang ngayon meron pa. Kasi sagad na rin to kahapon sa diesel talaga. Nag-diesel lang kami 300 pesos. Legazpi City to Sorsogon. Tapos ngayon babiyahin na naman kami. Hindi pa kami nagkakarga. Napakatipid sa diesel. Kaya believe talaga ako. Sabi ko nga, ang ganda nito pang ano, kung hindi lang natin to, I mean, kung may extra budget lang tayo, ang ganda nito bang service dito sa ano, pang opisina, no? Service dito sa opisina, mga pang-atin sundo na lang, or mga, ano, ang ganda, promise. Kaya, ako, kampante ako na ito turn over na to, natin ito sa owner, sa new owner na kampante tayo, wala tayong kaba. At yun nga, may nanalo na po nito. Actually bayad na po nila ito. At nagawa namin ang negotiation, nagawa namin yung naging posible talaga ito kasi binayaran na nila in advance. Imagine ha, ilang months na yung 3 weeks na yata yung nakaraan, nagpadala sila sa amin ng pera para talaga ihanap sila ng ganitong sasakyan. So ito na nga, nangyari na at nagawa natin to. Ay, maraming salamat sir, maraming salamat po sa inyo. From Camarines Norte sila. So maraming salamat sa tiwala nyo. Imagine na nag-deposit sila na wala silang idea, hindi nila ako nakita, hindi nila nakita yung sasakyan. Sir Ton, ikaw na bahala. Kaya syempre, sabi ko nga sa kanila, sir, kapag may nakita akong sasakyan at mayroon akong issues na ma-observe na alam kong gagastos tayo, hindi ko po isusugal yung pera ninyo. Kaya eto na, panalo yung nakuha natin. Although mamaya ipapakita pa naman namin to sa ano, sa mekaniko, kasi syempre magpi-PMS pa rin tayo kung anong mga kailangan gawin. Pero sa makina, sa takbo niya, wala akong masabi. Panalo to. Mamaya papakita namin sa inyo ang interior para may idea kayo. Papakita namin sa inyo ang exterior at kung ano pa yung mga kailangan namin gawin dito. So anyway, ito po, this is 2012 model. Nagkasundo po kami sa presyo na to ng 345,000 po ha. Kasama na po dyan yung transfer of ownership, kasama na po dyan yung mga kailangan natin gawin dito sa sasakyan. Kaya for sure, kahit i-observe nyo, kahit tingnan nyo sa marketplace kung magkano ang bentahan nito, ang price range nito nag-aabot pa hanggang 380,000. You imagine ha, 380,000, wala pa yan transfer of ownership, kung ano pa mga kailangan gawin, as is na. Pero ito 345,000, i-check pa namin kung ano mga kailangan gawin. Kaya wala, panalo. Anyway, biyahe muna kami. Mamaya pagbaba namin, papakita ko sa inyo ang mga interior, exterior. Okay? Tara, samahan niyo kami. So, takbo natin ang mabilis. Ihataw mo. Mabagal nga lang talaga siya. Kasi normal sa Isuzu, Crosswind, kahit mga sportivo, mabagal po talaga siya. Pero kapag nakakabuelo na rin, tingnan mo, nag-100 na tayo. Buelo na siya eh. Pero grabe, malupit. Bilib ako. Panalo. Ang Isuzu talaga, isa siya sa mga pinakamatibay na na diesel engine. Tingnan mo, nag-110 na tayo pero wala kang maramdaman na wala kang maramdaman na vibration or what, or nginig kung ano man. Grabe oh. Lupit. Siguro ganito yung takbo mo kahapon oh. Oh, kahit ang manibela niya, walang nginig siya oh. Wala siyang nginig. At ito pa pala, nakalimutan ko. May record mismo, may record sa kasa sa pagpapa-change oil niya. Kaya monitored talaga nila kung kailangan natin change oil. At ang ginagamit niya daw dito, fully synthetic talaga. Panalo.
Okay, wala na akong driver. Tag-isa na kami ng sasakyan. Actually kasi may kinuha kaming sasakyan sa Gubat, Sorsogon. So eto na, pag-isa na lang ako. Pero papakita ko sa inyo yung interior nitong Crosswind. Ito, lahat ang ganda pa talaga, as in lahat pa functional. Even yung mga windows niya, mga power windows niya, working pa talaga siya properly. Imagine nyo 12 years na yung sasakyan, pero working pa talaga sila lahat. And ganun kaselan yung kahit yung sa likod niya, ganun din sa kabila. Lahat yan working pa po yan. Yan, ganun kaselan po yung owner nito. Sabi niya sa akin, konting lang dyan, konting problema lang, pinapaayos ko talaga. Even yung pangilalim niya, wala po kayong marinig na kalampag. Kasi sabi niya, may marinig lang ako, konting langit-ngit or konting tunog sa pangilalim, talagang pinapaayos ko na. Kaya, sulit na sulit. Okay, ito, ang interior niya. Dito, yan, makikita nyo, naka-leather seats pa po yan. Napakalinis. Although naka-leather seat na siya sa loob, yan, leather seat na po yan. Pinalagyan pa niya ng another cover ng leather seats. Yan, yan. Tapos eto dito sa likod. Ano mo? Napakalinis pa niya, napaganda pa niya, yan, Ang aircon sobrang lamig talaga. Dito sa likod. Yan, may sa Vios po ito, sa Vios ito. Yan. Pero grabe, pag binaba mo to, ilang seaters na siya? 4, dito 4, then 8, 10 seaters. Kasya talaga. Tapos, ayan ito lang dito sa likod, sa exterior niya, ito lang yung damage niya. Pero in order na po natin ito. Yan, in order na po natin yan. Okay. Tapos dito sa front, ang ganda pa niya, napakalinis pa talaga. Meron lang to dito konting scratch, pero very minimal na lang to. Very minimal na lang to. Yan, ito lang. Tapos ito. So konti lang yan. So ayan na. Diba? Kaya napagaling. I am sure sulit na sulit ito. Ang ganda pa ng tunog niya, grabe. Ganda ng tunog niya. Lamig ng aircon. Anyway, yun po. Pasilip ko lang naman yun sa inyo. At hindi na po ito for sale. Kasi meron na po nagmamayari nito. And na-mention ko nga, nag-advance deposit na po talaga sila. Hindi na kami nagkapital dito kasi sabi ko kung magkakapital pa, mas kailangan pang tumubo. So lalaki pa masyado yung presyo. At least ito, sila na mismo yung nagkapital, kaya nabili namin sa murang halaga yung sasakyan at nakuha nila sa murang halaga yung sasakyan. So sa magtatanong ulit, nabenta namin to sa 345,000 kasama na po yung transfer of ownership at lahat ng mga gagawin. Okay? Kaya sa mga gusto at mga nagpapahanap din ng sasakyan, pwede nyo rin po gawin kung ano ang ginawa nito ni Sir. Okay? Tiwala lang kayo dito sa amin at hindi natin papabayaan ang perang pinaghirapan nyo. Thank you very much and have a nice day.